Lilinaw ng Health Department na walang influenza-like illnesses outbreak kundi pawang seasonal flu o trangkaso lang ang nararanasan ng karamihan ngayon. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa napapaulat na pagtaas ng kaso ng tinatamaan ng influenza-like illnesses o malatrangkasong sakit, partikular na sa Metro Manila. Paglilinaw ni Health Department Secretary Ted Herbosa sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, walang outbreak ng influenza-like illnesses kundi pawang seasonal flu lang anya na matatawag ang sakit o trangkaso na tumatama sa karamihan sa ngayon. Kadalasan daw nalaganap ito sa pagpasok ng Burman season dahil sa malamig na panahon. Sa tala ng DOH, umabot sa mahigit 120,000 ang naitalang kaso ng influenza-like illnesses simula January hanggang September 27, 2025. Mas mababa yan ng 8% sa mahigit 130,000 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Inaasahan naman ng kagawaran na tataas pa ang bilang na ito dahil sa malamig na panahon. Matatanda ang sinuspinde ng ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong eskwelahan simula kahapon hanggang ngayong araw. Dahil na rin yan sa naitatalang kaso ng influenza-like illnesses at maging sa sunod-sunod na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Pilipinas. Bibigyan ito ng pagkakataon ng mga paaralan na magsagawa ng disinfection, sanitation at building inspection. Sabi pa ni Secretary Herbosa, bagamat hindi kasing bagsik ng COVID-19 ang nararanasang malatrangkasong sakit sa ngayon, dapat pa rin gawin ang ilang pag-iingat gaya ng pag-ehersisyo, pag-inom ng vitamin C at pagkakaroon ng sapat na tulog para mapalakas ang resistensya. Wearing a mask will help. Isolating the sick in one room would help. Not sharing your food would help. Kasi that's how the virus spreads. Samantala, puspusan pa rin ang pag-agapay ng DOH sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng serye ng pagyanig sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao kamakailan. Ayon sa kagawaran, karamihan sa mga pasyenteng isinugod sa mga DOH hospital ay nakaranas ng panic attack at nag-hyperventilate. Dahil dito, tuloy-tuloy ang kanilang paghatid ng mental health and psychosocial support services sa mga biktima ng lindol. Gayon din ang pagsasagawa ng structural integrity assessment sa mga ospital. Simple lang yung technique na tinuturo ko sa hyperventilation syndrome. Let a calm person take you out of that hysterical place and then put you in a safer place and then tell you to breathe deeply. Ang tawag ko yung box breathing. 4 seconds inhale, 4 seconds exhale. Paiigtingin din ng kagawaran ang mental health and psychosocial support and intervention program para sa mga naapektuhan ng lindol. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.